Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo lagi sa i-upload kong mga videos. Magaganda palagi ang i-upload kong mga videos. Nakakapagbigay ng kaalaman at edukasyon sa lahat. Marami kayong matututunan dito. Don't miss it. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang taon na appointment ban sa mga natalo na mga kandidato ay nalalapat sa mga kontrata ng serbisyo. Ayon sa Korte Suprema, ang isang taon na pagbabawal sa paghirang sa mga natalo na mga kandidato ay nalalapat sa mga kontrata ng serbisyo. Ipinasya ng Korte Suprema na ang pagbabawal ng konstitusyon sa pagtatalaga sa mga posisyon sa gobyerno sa loob ng isang taon mula sa halalan ay nalalapat sa lahat ng natalong kandidato, anuman ang posisyon at ang lugar o jurisdiksyon ng opisina kung saan sila itinalaga. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Jose Maides Marquez, itinanggi ng Supreme Court en banc ang petition for certiorari sa ilalim ng Rule 64, in relation to Rule 65 of the Rules of Court na inihain ni Raul Macalino. Hinamon ng petisyon ang desisyon ng Commission on Audit na hindi pinapayagan ang pagbabayad ng sahod at allowance ni Macalino bilang Legal Officer 2 ng Municipal Government of Mexico, Pampanga. Si Macalino ay tumakbo at natalo bilang vice-alkalde ng San Fernando City, Pampanga noong May 2013 elections. Noong ika-1 ng Hulyo taong 2013, pumasok siya sa isang kontrata ng serbisyo sa pamahalaang bayan ng Mexico, Pampanga, sa pamamagitan ng nooy Mayor Roy Manal Astes. Sa ilalim ng kontrata ng serbisyo, gagampanan ni Macalino ang mga tungkulin ng isang legal officer 2 mula ika-1 ng Hunyo taong 2013 hanggang ika-30 ng Hulyo taong 2014 na may sweldong 26,125 Philippine pesos bawat buwan. Noong 2014, isang Notice of Disallowance ang inisyu ng Office of the Audit Team Leader na hindi pinapayagan ang sahod at personal economic relief assistance na natanggap ni Macalino dahil sa ibinayad sa isang natalong kandidato noong May 2013 elections, bilang paglabag sa pagbabawal sa ilalim ng konstitusyon at ang Local Government Code. Si Macalino at ang mga nag-aapruba at nagpapatunay na mga opisyal ay may pananagutan sa pagbabalik ng kabuuang hindi pinapayagang halaga na 149,015 pesos. Pinagtibay ng COA proper ang disallowance, kaya't si Macalino ay humingi ng tulong sa korte. Sa pagtanggi sa petisyon ni Macalino, idiniin ng korte na ang Article 9B, Section 6 ng Saligang Batas ay malinaw na ang mga natalo sa halalan ay ipinagbabawal na italaga sa anumang posisyon sa gobyerno sa loob ng isang taon ng naturang halalan. Ang Section 94B ng Local Government Code ay nagsasaad din na maliban sa mga natalong kandidato sa mga halalan sa barangay, walang kandidatong natalo sa anumang halalan, sa loob ng isang taon pagkatapos ng naturang halalan, ang dapat italaga sa alinmang katungkulan sa gobyerno o anumang pag-aari o kontrolado ng gobyerno mga korporasyon, GOCCs, o sa alinman sa kanilang mga subsidiary. Idinagdag ng korte na ang naturang pagbabawal ay, isang pagkilala sa political will, nangangahulugan ito na tinanggihan ng mga tao ang natalong kandidato at ayaw siyang mag-okupa ng isang pampublikong opisina. Kaya, ang voluntaryo ng electorate ay mababaliwala kung ang isang kandidato ay agad na itinalaga sa isang opisina sa gobyerno pagkatapos matalo sa isang bid sa halalan. Tinanggihan din ng korte ang mga argumento ni Macalino na, isa, hindi nalalapat ang pagbabawal sa mga kontrata ng serbisyo at, dalawa, walang paglabag dahil itinalaga siya bilang Legal Officer 2 sa Mexico, Pampanga, at hindi sa San Fernando City, Pampanga, kung saan tumakbo siya at natalo bilang Vice Mayor. Idiniin ng korte na parehong tahasang ginagamit ng konstitusyon at LGC ang pariralang, anumang opisina sa gobyerno o alinmang, GOCCs, o sa alinman sa kanilang mga subsidiary. Basic ang alituntunin na kung saan ang batas ay hindi nakikilala, ang mga hukuman ay hindi dapat magbuko. Ang mga korte ay may tungkulin lamang sa pagbibigay kahulugan sa batas, hindi nito mababasa sa batas ang hindi nakasulat doon, ang sabi ng korte. Kaya't ang korte ay nagpasya na si Macalino ay hindi maaaring baliwalain ang isang taong pagbabawal sa pamamagitan ng paggigiit na ang kanyang paghirang ay hindi permanenteng kalikasan, ngunit sa halip ay sa ilalim ng isang kontrata ng serbisyo na hindi nangangailangan ng panunumpa,
at ang naturang appointment ay ginawa noong ibang jurisdiction. Ang ganitong argumento ay katawa-tawa, dahil ito ay sumasalungat sa malinaw at hindi malabo na mga probisyon ng parehong konstitusyon at LGC, idiniin ng korte. Ang pagbibigay kahulugan sa pagbabawal ng pili o payagan ang mga pagbubukod batay sa iba't ibang interpretasyon na magpapahintulot sa isang natalong kandidato na mahirang ay magbubukas ng pinto sa mga potensyal na pang-aabuso, ang desisyon ng korte. Kaya napagpasyahan ng korte na ang pagbabawal sa paksa ay nalalapat sa lahat ng natalong kandidato anuman ang posisyon at ang lugar o jurisdiction ng opisina kung saan sila itatalaga. Napansin din ng korte ang iba pang mga irregularidad sa pagkakatalaga kay Macolino, tulad ng kung paanong ang kanyang mga tungkulin sa ilalim ng kontrata ng serbisyo ay katulad ng mga tungkulin ng isang regular na plantilla legal officer ng isang local government unit, LGU, sa paglabag sa Civil Service Commission Resolution No. 020790 na nagbabawal sa mga tauhan na matanggap sa isang bakanteng regular na plantilla position sa ilalim ng kontrata ng serbisyo at job order. Ang appointment ni Macolino ay lumabag din sa COA Circular No. 98002, na may petsang ika-9 ng Hunyo taong 1978, na nagbabawal sa mga LGU na gumamit ng pampublikong pondo upang bayaran ang mga serbisyo ng isang pribadong abogado o isang law firm, maliban sa ilalim ng pambihirang at pambihirang mga pangyayari, at may nakasulat na pagsang-ayon at pagsang-ayon ng Solicitor General o ng Government Corporate Council pati na rin ang nakasulat na pagsang-ayon ng COA. Sa kaso ni Macolino, walang pagpapakita na nasunod ang mga naturang pangangailangan. Tungkol sa pananagutan ni Macolino, inilapat ng korte ang mga alituntuning inilatag sa 2020 na kaso ng Torrete vs. Commission on Audit, na nalalapat sa pagbabalik ng mga hindi pinapayagang halaga sa mga kaso na kinasasangkutan ng labag sa batas, irregular na kontrata ng gobyerno. Sa ilalim ng nasabing mga alituntunin, ang pag-aproba at pag-certify ng mga opisyal na kumilos ng may masamang hangarin ay magkakaisa na mananagot sa mga tatanggap para sa pagbabalik ng hindi pinapayagang halaga. Gayunpaman, ang pananagutang sibil ay maaaring bawasan ng mga halagang dapat bayaran ng tatanggap sa pagsasaalang-alang ng pagiging patas at ang pantay na prinsipyo ng hindi makatarungang pagpapayaman. Kaya, ang mga tatanggap ng mga halagang binayaran sa ilalim ng labag sa batas o hindi regular na mga kontrata ng gobyerno ay maaari pa ring payagang mabawi ang isang makatwirang halaga ng bagay na inihatid o ang serbisyong ibinigay kapag nararapat at depende sa mga pangyayari ng bawat kaso, alinsunod sa prinsipyo ng quantum meruit. Sa kasalukuyang kaso, ang mga nag-aapruba at nagpapatunay na mga opisyal ng pamahalaang bayan ng Mexico, Pampanga ay napag-alamang may pananagutan kay Macolino. Gayunpaman, ang mga tala ay hindi nagpapakita na ang nasabing mga opisyal ay umapila sa mga natuklasan ng COA, kaya naman, naninindigan ang desisyon ng COA sa kanilang pananagutan. Tungkol kay Macolino, sinabi ng korte na ang prinsipyo ng quantum meruit ay hindi maaaring ilapat upang bawasan ang kanyang pananagutan dahil ang kanyang appointment ay nagpapahiwatig ng isang hayagang pag-iwas sa isang pangunahing pagbabawal sa konstitusyon na dapat malaman ng sinumang abogado. Kaya naman nilinaw ng korte na ang pag-ampon ng quantum meruit na prinsipyo sa Torrete vs. Commission on Audit ay hindi kailanman nilayo na bigyang kasunduan ang mga halatang paglabag sa batas, lalo na yaong nasa ilalim ng konstitusyon o yaong may kinalaman sa malinaw na patakarang pampubliko. Sa katunayan, ipinapalagay ng batas ng kaso na ang prinsipyo ng quantum meruit ay gumagana bilang isang patas na paraan upang pigilan ang hindi makatarungang pagpapayaman ng gobyerno sa kapinsalaan ng mga inosenteng partido, na kung hindi man ay magdurusa sa pagkawala ng pera sa mahigpit na aplikasyon ng mga teknikal na tuntunin o hindi gaanong legal na mga kinakailangan. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office, hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.